kung anong ibig sabihin nitong isang kilalang personalidad na kilala nyo rin naman. Kung anong ibig niyang sabihin na may mga damonyo sa Malacanang or may mga sinasapian sa Malacanang or may masasamang espiritu sa Malacanang, hindi ko gets. So, ang ginawa ko, chinek ko kung ano yung mga meaning ng kanyang mga posts. Ayan, so puntahan natin ang isa sa kanyang post. Kilala niyo po to. Ay, ba't nakikita ko Malacanang din eh? Malacanang agad ang nabungaran ko mga ate at kuya. Titignan ko pa lang yung post ng ng kakilala natin. O Malacanang yan. This is the front of Malacanang, di ba? Doon sa taas ng terrace, doon sa terrace, up and down yan eh. Grand entrance ng Malacanang. And then sa taas na yan, sa mga binta-bintana na yan, banda doon sa itaas nitong parang, ano ba tawag sa ganito? Kind of a, parang may bubong na, basta yung bubong ng entrance. May balcony dyan na dyan dati, parang nag-goodbye si FEM, si dating Pangulong Marcos, at saka si Madam Imelda. Nung marami ng rallyista sa labas ng Malacanang, ganon. Yung parang last moment nila na may mga pictures silang ganyan eh. Dyan yan. Anyway, eto po yung post ng ating kakilala at ako po talaga yung nahihiwagaan sa kanyang sinabi. It's no other than Attorney Glenn Chong. May mga mangilan-ngilan siyang post ngayon, 'di ba? This past few days. And ngayon nga pong September, mukhang may mga big ganap ngayon eh. Mukhang marami ring gagawing hakbangin si Attorney Glenn Chong together with some retired generals patungkol sa usapin nga ng pag-boycott sa Smart Magic. Ang alam ko ngayon yata po yung magiging bidding na naman ng kung ano ang gagamitin natin for next elections. Ang alam ko po may election ngayong taon, di ba? Like December. Barangay elections. Right? Barangay and SK elections. Boboto na naman tayo. Sa totoo lang, ang hirap ha. Parang kung i-analyze ko yung mga pagboto ko in the past, ang dami kong naboto ng mga kurako. Right? Nagkamali ako ng boto. Marami tayong nabudol. Marami sa atin ang nabudol. Sino mga senador ang nabudol sa akin? I think at one point naboto ko si Drillo nung ako'y bata-bata pa. Kasi 'di ba kapag familiar yung pangalan, yun naman ang isi-shade mo eh. Yan si sa virus yata naboto ko rin dati. At kung sino-sino pa. But anyway, eto nga po yung post si Attorney Glenn Chong. Bibihira mag-post si Attorney Glenn Chong. Dati active na active to, no? Every time may mga current events, lagi siyang may reaction. Magla-live siya, 'di ba? Kahit na hindi bongga yung internet dun sa lugar niya or sa tinitigilan niya in somewhere there in Manila, Metro Manila, nagla-live pa rin, 'di ba? Hindi naman ganun kaganda yung mas malinaw pa yung camera ko, pero masipag noon, masigasig si Attorney Glenn Chong mag-live. And then nung nanalo si PBBM, sabi ko na magiging busy na to. For sure maa-appoint ni PBBM. Baka bihira natin makitang mag-live. Okay, hindi na nagla-live, hindi na nagpo-post, pero hindi naman talaga siya busy. Kundi na itchapwera lang, di ba? Sabi ko maa-appoint talaga to, sigurado baka maging chairman ng COMELEC si Attorney Glenn Chong kasi gigil na gigil nga siya sa sindikatong Smart Magic at COMELEC, di ba? So pinakamagandang ilagay si Attorney Glenn Chong kung tutuusin sa COMELEC. Ngayon ang batikos ng mga pinklawan ng mga ensaymada vloggers kay Attorney Glenn Chong, hindi lang daw nabigyan ng pwesto, kaya bumabatikos na kay PBBM. Ang sabi ng Attorney Glenn Chong, hindi ako nag-apply or hindi siya nag-apply. Never siyang nag-apply. Anyway, madali namang kalkalin yung mga records. Mukhang binubulgar naman ng Malacanang kung sino-sino yung mga nagsisipag-apply. In fact, di ba may 3 vloggers nga na si Kolokoy, si Bakero, si Kinagat ng Aso, di ba? Na-booking na nagsipag-apply pala sila ng pwesto sa Malacanang. I think that's in PCO. PCO na talagang pinalakpakan ng bongga ng makakaliwang grupo nung budget hearing, di ba? Bilyones dahil like 2 billion ang budget ng PCO. Mukhang ginagawa lang naman, nag-i-edit ng butod, di ba? Nag-i-edit ng picture ni Anekwa. Okay, tapos yung nagmamanage pa nung PCO amoy Anyway, kung mayroong amoy meron namang amoy asupre. Di ba yung amoy ng asupre? Parang related yan sa damunyo, no? Parang amoy rin ng bulkan. Ganun, ang bulkan pagka nag-aalboroto may asupre. I have one fitting description and I'm not sure why. Is it looking dirty? Okay. I have one fitting description of this administration. This administration, 3 days ago, sinabi Atty. Glenn Chong. Ganito daw niya saktong-saktong isasalarawan ang administrasyon ni Papshi. So this is Attorney Glenn Chong versus PBBM.
O, kaninong team kayo? Okay? Magkakaroon tayo ng live survey pagka ito ay naka-premiere, di ba? Kayo ba ay team Attorney Glenn Chong or team Glenn Chong or team Popshi? Okay? O, join kayo sa ating live survey para sa ating premiere ng ating discussion. O, ang administrasyon daw ni Popshi ay insidious. As to why, I will explain it one step at a time. May kanta na naman ganun. There's no need to rush. Parang may ganun kanta. So, i-explain niya one step at a time. In fact, yung one step at a time is also related to the word insidious. Kasi ang ibig sabihin po ng insidious ay gradual, dahan-dahan. Insidious is an adjective, di ba? Parang pagsasalarawan ng isang ginagawa. Ganon. So, insidious, ibig sabihin parang dahan-dahan, gradual, pero mapanira, mapanakit, mapamerwisyo, mapaminsala. So, ang ibig sabihin na Attorney Glenn Chong, ang administrasyon ni Popshi ay may halimaw or may damunyo. Afraid ate. Afraid akes. May damunyo, 'di ba? So bakit may damunyo ang administrasyon ni Popshi? May damunyo sa loob ng Malacanang. Tao ba ito, like figurative na pagdi-describe ng isang nilalang na malaki ang tsanela? Na kailangan paliitin to kapag bago i-upload, gano'n? Or talagang may mga damunyo sa palasyong yan and sumasapi na sa mga nandun. I don't think din naman na merong, okay, given na may mga kaluluwang paglalagala sa Malacanang, puntahan natin yung history ng Malacanang maya-maya konti. 'Di ba? Kasi ano yung private na bahay yan dati, parang summer house. Ano man tawag sa summer house? Basta ano yung parang bahay bakasyonan or something ng isang mayamang pamilya nung panahon ng Kastila, and then eventually tinurn over sa government, or maybe nabili ng government or napapunta sa government or dinonate sa ating pamahalaan, and ngayon naging ano na, 'di ba? Seat of office na ang seat of power na ang Malacanang. Diyan na naninirahan ang mga namumuno, mga pangulo. Okay, may mga kaluluwa dyan, may mga ligaw na kaluluwa, malamang may mga maligno, may mga damunyo. Pero para sapian ang mga naninirahan ngayon or namumuno sa loob ng palasyo, makuha kayo ng holy water yan, makukuha ka sa wisik-wisik ng holy water. Di ba may mga misa-misa naman dyan? Hindi lang po concert ang kinakandak dyan sa Malacanang grounds. Di ba, hindi lang concert, hindi lang fashion show. May mga pamisa-misa din dyan. Alam ko may simbahan dyan sa Malacanang compound eh. So, okay. Wala bang bisa ngayon ang simbahang katoliko? Walang bisa ang holy water. Nakakalungkot naman. Doon na nga lang tayo magre-relay kung sakaling may mga sapi-sapi, di ba? Wisik-wisik, pasuin mo ng cross yung noo nung sinasapian, di ba? Afraid. Ito pong Insidious movie na shinare ni Attorney Glenn Chong ay alam ko palabas na to. Oo, kasi in July pa pinalabas. So kasabay nung Barbie movie na pinanood namin, I think. Panoorin ko. Hindi ako mahilig mga ate at kuya sa horror movies. Parang pagtulog ko na napapanaginipan ko din. Marupok ang yung pagtsapesa. Talawan. Hindi naman. Basta hindi kasi maganda yung mga naging experience ko sa mga horror movies. Nakwento ko na to sa inyo dati. I watched a movie na akala ko The Lord of the Rings. Di ba may The Lord of the Rings? Yung nandun si Gollum, my precious! Ganon. Si Gandalf nandun, di ba? Si Legolas na isang parang elf, ganon. Yung mga dwarves, di ba? Yung mga duwende pa sila. Oh, yeah. Na yung quest nila ihulog yung ring sa one ring to rule them all, one ring to bind them, keme-keme. Ihulog nila sa ano ba yun? Sa Mount Vulcan yun eh. Para mawala na yung, kasi para nakakatukso talaga yung power ng ring, di ba? So, akala ko ang papanoorin ko sa sine ay The Lord of the Rings. Yung pala ang pinanood ko ay The Ring. Hindi pala The Lord of the Rings, kundi The Ring, yung pelikula ng Hapon na ano, maybe I'll show it to you dito, no? Try kong mag-open. Para nakikita yung sinasabi ko. Ayan, yan. Di ba katakot much? Ito yung The Ring. Ito pala ay
Kumbaga kapag nalaglag ka sa balon, ito yung nakikita nung ayun yung babaita na yun na may buhok-buhok din eh. Kapag nahulog yata siya sa or inihulog siya sa balong malalim, taray parang gusto kong mag-swimming sa balong. Hinulog siya sa balong malalim. Oh. Tapos, 'di ba kapag nakatingala siya kasi nilaglag nga siya sa malalim na well or balon, 'yan na nakikita niya. Yung balon tinakpan. So yung gilid syempre yung gilid nung bunganga nung balon, nakikita mo naman yung liwanag sa labas, right? Nakatingala kang ganon. So yun pala yung ibig sabihin ng ring. Akala ko ito yung The Lord of the Rings. Ibang-iba naman pala. Ito yung gusto kong panoorin. Yan, sina Gandalf. Ito, sino ba yun? Yan ang gusto kong panoorin kasi mahilig ako sa mga fantasy, even sci-fi. Tapos biglang yung mapapanood ko, horror. Grabe yung kadadalaan ko. Ako yung na-trauma sa horror. Kaya hindi ko pinapanood tong Insidious na sinasabi ni Attorney Glenn Chong. At I don't know if I will watch it kasi nakakagulat, nakakagimbal naman yan. May sapi-sapi. Ito na yung latest movie, pero 2010 meron na talagang Insidious movie, parang ano na to, no? Parang haharapin, ayan nga, Face Your Demon. So haharapin na ng bida yung nakaraan nila or something, ganyan. So eto, mamaya natin puntahan yung history ng Malacanang. Eto yung Insidious ng 2010. Yung bata, ang alam ko po, napanood ko yata to, pero 2010 na kasi matagal na 13 years ago. Ang alam ko yung bata, siya yung possessed or siya yung hinahunt, hindi yung bahay na yun na sa latest franchise nga po may Red Door or something. Siya talaga yung sinusundan ng mga demonyo, hindi yung bahay yung pinamamahayan ng demonyo. So ito nga po, supernatural horror film daw yan. Oh, the story centers on a married couple whose boy inexplicably enters a comatose state. Na-comatose ang bata, siguro nagkasakit, na-disgrasya kung ano man, and becomes a vessel for a variety of demonic entities in an astral plane. So na-comatose yung bata, like bedridden, di ba? Vegetable state, pero sinasapian ng demonyo. Ganon. Siya yung vessel, siya yung parang, sinasapian nga ng mga damonyo. Yun yung kwento ng Insidious movie. That was the Insidious movie in 2010, and ngayon nga pong 2023 meron na siyang part 5 siguro ito. Yan, Insidious The Red Door. Ano kaya ang nagkukubli sa pulang pintuan at may mumo pa na ganyan na gumagapang, katakot ko, wala akong balak panoorin. Pero yun nga po yung ibig sabihin ng Insidious sa description sa dictionary. Na ito ay ang dahan-dahan pero mapanira, na like cancer. Cancer is an insidious disease, parang gano'n. Dahan-dahan pero pinapatay ka. Mapanira, mapanakit, mapaminsala. Ganyan din i-describe ni Attorney Glenn Chong ang administrasyon ngayon ni Papshi. At balak din niyang dahan-dahani ng pagpapaliwanag ang dahan-dahan or insidious na pamimerwisyo. Kumbaga pasimple. Yun siguro ibig sabihin Attorney Glenn Chong, no? Pasimple na nangungurakot. Right? Pasimple na kunwari gumagawa ng solusyon pero may ibang intensyon. Like, okay, gumagawa naman kami ng paraan para magmura ang bilihin, magmura ang bigas, ganyan-ganyan. Pero meron silang motibo. Well, ito lang, interpretation ko lang naman to, no? May motibo silang mag-import na naman. Mabuti na lang na booking. Hindi na nila kayang siguro, hindi na nila kayang pigilin, lalo na yung, 'di ba, yung hoarding ng bigas. Kasi immediate na pangangailangan ng tao, talagang umaara yung mga tao, magwawala. Sabi ko sa inyo baka nanonood nga sa channel natin yung mga taga-palasyo. Kapag ang kumalam ay ang sikmura ng taong bayan at hindi naagapan yung sibuyas, diba nababanggit ko, natiis natin yung sibuyas noon kasi pwede namang, okay, etsapwera ng sibuyas, iba na lang munang pansahog sa pagkain, magsiyaga muna sa bawang, ganyan, or maybe sa seasoning, di ba? Or kahit sa betchin, Diyos ko, betchin. Magtiyaga na lang, saka na ang sibuyas pag nagmura. Pero ang bigas kasi, hindi pwedeng saka na lang pag nagmura. Ang bigas, talagang staple food natin, kailangan nandyan yan sa ating hapagkainan araw-araw, hindi katulad ng sibuyas, hindi katulad ng asukal at iba pang commodities. So kailangan talagang
may bigas. Eh kung mag-i-import pa lang ng bigas, aantayin pa yung dumating, 'di ba? Tapos mapipilayan pa yung mga farmers, may karibal na yung ani nila. Talagang magkakagulo. Kapag kumalamang sikmura ng Pilipino, magreresulta yan sa parang civil unrest, 'di ba? Maraming magagalit, yung iba magtitiis, mayayamot, pero yung iba baka hindi makatiis. Pwede pang maging cause yan ng paggawa ng krimen ng iba. 'Di ba? Lalaganap ang krimen dahil sa gutom, yung iba hold up at kung ano-anong gagawin, magre-result sa paggamit ng droga, magiging aning. Talaga pong malaking kaguluhan ang 'di ba, ang plano, kung may plano man na kunwari gagawa ng crisis na may kakulangan sa bigas para makapag-import, pero may bigas naman pala naka-hoard, 'di ba? Kaysa magwala na yung taong bayan at magkaroon ng EDSA Kinemet 3 EDSA Part 3. O di sige, mag-raid na tayo ng mga kaunting mga warehouse dyan na guilty yata, na konsyensya. May konsyensya baga? Pero ito nga po yung background ng Malacanang. Ayan, ito from Britannica po. This is from Britannica. Ayan. Kasi sabi ko na meron talagang mga kaluluwang pakalat-kalat dyan. And mamaya natin yan pag-usapan kasi merong isang kaluluwang nagsistay sa Malacanang, ha. O, mamaya natin pag-usapan to. In the meantime, ano sa tingin ninyo? Meron kaya talagang sapi ang nasa Malacanang, or literal na yung taga Malacanang ang na insidious, dahan-dahang gumagapang at mapanira? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.